of the Jewish family, and because of reasons of the Lord that only God can tell. We as your people, O God Lord, are observant as we research, O God Lord, this event in the Bible. We understand, O God Lord, that your grace is not solidly only for the Jewish blood, O God, but even the Gentile people. O Lord, you put your grace to be available for them, and we are standing witness, O God Lord, to that grace. And right now, what message, O God Lord, this story of Ruth and Naomi is something, O God, that we as your people needs to ponder, because Christianity, O God Lord, is not a name. Faith in God, in Christ, is not a name, but it is a life, O God Lord, that overflows by the Spirit of God. A life, O Lord, that is divine in nature. A life, O God, that is godly. And Heavenly Father, as we in this New Testament are trying our best, O Lord, to grow in the faith like our forefathers in the Old Testament had grown, we need to come back, O God Lord, to this Old Testament record of our forefathers' lives and check, O God Lord, how they fared in their lives, and compare ourselves, O God Lord, to that, and make, O God Lord, our heroes, and model our lives according, O God Lord, to the way they lived before. And so help me, O God Lord, please, to preach this book of Ruth. Help each and every one of us, Father, to understand it carefully. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magtulaw tayo. Yung bag na kasama tayo amin, kakabsat. Kastamat kanya. Okay, so pantay man yung outline. Okay, so the book of Ruth, chapter number 3. So, dati chapter number 3, dati may isang nabati lang. And, tayo man kita na ito yung nakatingga nga na ito yung chapter. So, let's a little bit have our review. Dahil ito yung chapter number 1, kakabsat ka dahil ito niya natayan di asawa kung anak ni Naomi. Kat sinmurot dahil ito yung daughter-in-law na pinanawa na ti ili na, pinanawa na ti pamilya na nga nagpaling na loyal dito ni daughter-in-law, mother-in-law na nga ni Naomi. Kat idi nadamag na nga iti Bethlehem kat nabindisyonan because dito yung kultura kat agricultural nga kultura dito iti bindisyon dito kat o dati danom ano ti apit kat mabiyag ka. Yeah, so, kunan ni Naomi kat niya pa yung inmayang ko mga makilinong dito tapno ma-preserve ko di kinabaklang ko nga inpanaw ko hindi nagkaroon ti problem ijay lugar mi kat ni naibos kaya man awanan ti napagpati niya hanlang nga di kinabaklang ko nga insakok may dito ti na naawang kanya kunti mo asawa kundi jay duwang anak ko kat natayda diyan lugar, iti ispan lang ti 10 nga taon. Pag-asap din niya, ispan lang ti 10 nga taon. Natay nila kayo na, natay pa dito ang anak na. Kat iti kaslang ingkasta ni Apo Diyos, iti na ito yung godly woman. Kat kinumfort na. Kinumfort na ni Naomi, maban ti panangitan na iti puso na loyal, iti mother-in-law na. So, dati biyag ni Naomi kat in define na mismo kung na nga
Hindi agawit kung na sino depi pa ni Naomi kung na kanya na. Kat nanggag na kat kuna na sandak man kayaban iti nagan nga Naomi ta blessing iti kahit nakasaon ni Jay. Hindi kat awagan na kuma iti nagan nga Mara because naragsaka kapilmanaw kat naladingit ak nga agsubli kuna na. Kat halmot kakabsat nga binibay ni Apo Diyos ti panagladingit na rin ting mother because inikana ti loyal nga daughter-in-law nga nang saranay kanya na manipod di pa ng panaw na ti pamilya na nga inpunpun na jay ayan ti lugar iti ganganaot nga lugar kat siyempre agawit na may sana kat kaslalagay niya apan di Amerika kaslalagay apan di Canada nga adalagay dagay kababayan to adalagay States adalagay Canada kat no agrubuat na kat parti-partida may right yung tawag na diyan despedida pa-despedida na hindi nung napan di Canada kapsat kat nalulugdat yung trucks dyan kat naikan at trabaho dyan nagbalindan na palpalimos dyan yung kalsada and the thought of going home after all of those events that happen is deadly for every one of them. Iso nga imbis hindi nga agawid na agawid na nga kwartada tapos kat mapasabatan na pa kakapsat iti nga bain kat ijay na lang nun nga gigyanan di na iti kalsadan maturog until namatay na ijay. And so Naomi kat kasi din na masama kanya na although ang hanganapan is iti vice, am I right? Ano di kat iti bagana dito kat God di ko na nakat God permitted me to live bitterly kuna na in palungos ti Diyos nga nagbiagak iti ngay napait nga panagbiag ngam of course ni Apo Diyos nga ama tayo kasana nga panupusan iti anak ng dumanon ti mao kuna may bitterness to depression iso nga sinagi na ti puso ni Ruth nga ito'y gilangit nga maamuanto no apay kat sinmur kanya na. Okay, kat siyempre di panagrupat na ijay Moab, ingana di Bethlehem kat she was already thinking a lot agyam-yaman na tala ito tinagbalin nga inikanak ni Apo ti ampun ko kuna na anak mo kinidi ta daughter-in-law na meret no sabala ti anak ko tinara agyaman ta natayanak kat inikanak ti kastoy so idiadalan ni jay Israel iso na ito yung jay chapter number 3 idiadalan di Bethlehem kat bilang may nga ina nga naglabas iti rigat kyaman tayo because iti biyag na tramo talaga adaman ti rigat kadalanan tayo manumay nga palubusan ni Apo Diyos iti tao agrigat iti permi nga rigat kasala ito permi nga rigat piman ito pis matay ti asawa matay ng buwang anak kanya nga itarami iti kat agriculture pa iti kasano ko may nga santo di pinanawan na di ko sa bagay may sublimot kanya na di nga bakit kan kasano ko ngayon makagarden kasano ko ngayon makamulat ti wheat yan no bakit kan kat ijay kat itila ang katulungan ijay kat lakay mo kat nulin makalakay jay lakay mo iti katulungan ijay kat anak mo manan nung natay ti asawa na kan anak na iso nga di jay nga makukunang pagbiagana iti old age kakabsat kat DJ launa iti may isang kakabsat na yung nakaskas ang nga biyag ti tao so amuyo mamata kat may samot lang nga mensahe na dahil ito yung book ti Ruth nga rito kat masapol nga natin manamati kat nalaing tayo ngayon i-secure ti biyag tayo hanlang at tanga aksapa nudi kat yung biyag tayo ti future. Amen for that? Because kung may panahon na lumakay kat bumagat tayo kat kasano tayo nga may security biyag tayo iti deta nga old age mo kuna kat iti Christian principle of the Bible may salam basta habang ubing tayo nga lumakay tayo faithful to kini Apo Diyos kasi at tayo na ikalka na nga seek ye first the kingdom of God in His righteousness in all these things these THESE plural entities
Kahit nga sa, in all these things, kahit nga sa DJ, pati ibiyag mo igali, all things mo shall be added unto you. And so DJ, the principle nga revival. And so, di pa nag-faithful na kinyapo, ang may isang critical nga condition, itibiyag ti may isang nga namati na ito nga panag-faithful kinyapo Diyos. Kat, again, awanan ti ngay, makukunang nga pangalaan, ti faithfulness tayo, doha nga di panag-adal, itisaw ni Apo Diyos. You know, ano na adal tayo, nakita tayo di principle nga di kay, ang biyag tayo di nga principle, tapos tigas tangay kat, agreement tayo faithful kini Apo. Amen for that? It is not the attendance to the church, ang nga di kay faithfulness. Matindang kamatlaan when you are not going to apply the word of God, tibiyag mo. Sooner or later, you will fall. Iso nga di pa nang i-apply to the word ni Apo Diyos, nga nagdagan tayo, dagita, mo ko lang ng napagramutan tibiyag tayo, nga mangtanggal kanya tayo. You see, when you are young, maliksi ka, lubing ka. Ngag nagano naging nakaranas, nga may agtawo ka 60. Kwan, lumungay amin. Ultimo, di balance mo, no, 70 ka, 70, 65, di balance mo, ultimo, di balance mo, kulap, kasta. Iso nga, iti strength di tao, nung nagtawo ni tati 18 nga pa nga to, mayat pa lang niya. Mamara di pick, ang makukulangay nga, di jay nga, yat out, di jay, JPNR, di bawat tao, di point of no return. Ano na pa ka jay pick mo, kastan, bumaba ka nga bumaba, ang gana yung old age. Kung lumababa ka, ang subli, jay strength mo, hindi baby ka. To the extent nga, dapat yung naging lumakalakayan na awanan ti, kanya rin ito, ang kamawdan, am I right? And they pee on their pants, and they poop on their pants like babies. Because bumabada, amin is strength, kan bumaba jay. When that time will come, ladies and gentlemen, you are helpless. Iso may nga, itibiyag tayo, pero mo talaga, manipod yung parag-rise tayo, investment yaw na rita. When we are faithful to God, we invest our life for God, God will take care of the rest. In those moments when you cannot already. The term thing is today. When moment comes that you cannot already. You say you cannot move, you cannot do your things, you cannot work for your food, you cannot earn for your money, God will take care of you for that matter. Okay, so, ang itry ito yung biyag ni Ruth, di jay iti may samay nga apprehension, ada dito yung libro. Because pakutan ni Sunan, am I right? And, mayat mo, di prayer na, handok na pinmanaw di, in rebellion against the Lord, but he went out of his country because di drought, nga awan ti kanundan. In hangadakas di apang kagbiro kajay, ayan ti mobiles ti kanang, ta makasurvive ka, and then when God will give again the blessing, you will come back. There is no crime that happened during that moment. But the decision nga naramid da, kaslangan nagkamali da jay. And so, hindi mo ito na nakita na nga awanti asawanan, awanti anak ng aduan. Na-realize na ko na is that a mistake? Is it a mistake to survive? Kaslangan jay. But, again, it is not a mistake because makita mo na tayo iman ti Diyos jay. Inikanat ti makukulang loyalty ni Ruth na rito na makiawit kanya na. Kat mamatya kay nga na-build di jay ngay kwa, na-build di jay ngay makukulang ngay nga na-build ka sa confidence na nga it must not be a mistake. It must not be a mistake. Okay, kakaro hindi kunan di man ni Ruth nga di pakatayang, iso ti pakatayak. Di tatao nga ako lang, iso tatao mo. Kasi di Diyos mo nga simbahan di jay lugar, iso mo ti Diyos ko. You know, that kind of what we call the show of moral support to an old mother, a woman, is already an evidence na they did not commit a mistake. Hindi pinanawan na di lugar da. Okay, so, hindi magmagdala siguro, at dadan di Israelan, nakita ni Ruth nga, di blessing niya apo kanya, dapat lang, inikana si anak na mangsaranay kanya, parang bakit na, and of course, as a Christian, it is a woman. The word gratitude, ladies and gentlemen, is the only thing that you can do for the great, graces of the Lord in your life. Di panagyaman. Okay, so di panagyaman na, di grace niya po sa kanijay, nga di jay hanang adara, but kaslaki di pa yung adaranan. Kastan di jay anak na ng trato kanya na, kasi di panagyaman kakamsat.
Dayta iti na isurat iti Ruth chapter number 3. Okay, so the title today is Naomi's gratitude. The question is, how did Naomi express back her gratitude para kini Ruth nga daytoy? Okay, so para kini Ruth nga daytoy, kat pinanpanunot mat ni Naomi, di mo muna ngayong biyag ni Ruth, iti mapasungad. Of course, iti siguro ti panpanunot ni Ruth kat ni Naomi kat salamat at mangsarayan ng kanyang iti panagbakat ko nung haanlog na mabalin na numatay ni Naomi kat balasang lang taliso na bumukat nga matay sinungot ni timang saranay kanya na. Am I right? And so the thought of gratitude na ada iti heart ni Naomi kat inpakita na iti reto chapter number 3. Okay, so may isang kakabsat ngayon na critical point iti biyag ti misang namati kat iti actual nga panagbiag tayo dito na talaga, you know, may ipakita tayo sa bali nga ng tao. As God's people, I believe nga, you know, Christianity can never be known by physical features. Christianity can never be known by clothes. Christianity can never be known by education. Christianity can never be known by education and what we call financial prosperity. It can never be known. No napakalang di estay makastangkat napakalingato, as you see the hundreds of people roaming around that mall, and a question will be thrown to you nga mangipagang sige man, determinum man no sino kanya lati Kristiyano. Oh boy, it is very impossible to detect one Christian there. You know, so it's very impossible to detect a Christian iti mo muna ngayon na physical appearance. And the only detection of Christianity to every man kan di character na mo kuna. Di kind of person na kanya na. You know, di ngay pagkatao ni mismo. That's how you detect, you know, a Christian. Kat kung may preach amin, dagito nga mawapuna ngay nga criteria iti mawapuna Christianity. Iti preach ko lang at may maysa. You know, maysa ka kalsat. Maysa ka kanakalan. Ngay nga character iti maysa nga namati. Kada ito'y attitude with no character iti gratitude. Every Christian must be grateful. You know, he must. And she must be grateful because gratitude, ladies and gentlemen, is not only the offspring of becoming a moral person. It is so hard even for the most moral person to become grateful. Because gratitude, ladies and gentlemen, is a divine attribute. It is a divine character that only the Holy Spirit could induce. Only the Holy Spirit could, what we call bear in the life of that person he is living inside. You know, it is a character that only the Holy Spirit could grow in the seed of the heart of that soul, that converted soul. And without the Holy Spirit, namang mula ijay mao ko nga divine character iti gratitude ti misang na convert ka tao. You know what a character of gratitude kat hangag tubo iti mao ko na kararwa even among the elite moralists, so to speak. Iti mo talaga hangag tubo. I remember in our place agmula kami ti sayo ti jay agbunga taniningsan lang awanen agkuan ngay agkurat-kurat tagi jay kuan because acidic dito tayo. So hangag tubo hanggang kalaka ng lugar na nabibintas nga pabalin ka nga pagbalik na business, but in our place maminsan lang agtubo kat haanan nga minsan lang agbunga kat awanan tibungan na nga sumarunon. It is very hard to grow in an acidic soil or you know what, anyaman na imulam nita. Iti magpuso, iti mo ko ng unbeliever kat narigat mat nga mulaang iti karakter ti Diyos. Narigat ngay nga uray niya ikastam nga mangmula
iti puson ti unbeliever, iti anyaman nga klase, iti godly nga character. Hangag tubo jay. It will never be. Why is it? Because that sinful soul, ladies and gentlemen, is like an acid that kills every kind of moral, character na maimulak niya na. Kailangan lang na itang sinful nature ti tao. Masapul nga mapakawan. Kat apan di Holy Spirit kakabsat, iti nga tao nga napakawan na di jay. Kat isuna iti ngay mang urnos iti kararo ti tao. Isu nga mula amon ti character ti Bible, divine character, at tubo ng itang maukulang yung character iti puso, iti na-convert na tao. Okay, so only converted people, only those who are in Christ are the only hearts and souls that could grow such a character as gratitude. Okay, so again, iti lesson na ito tayo kitaan nga ito yung Ruth chapter number 3. Kat makita tayo iti bunga, iti puso, dahil ito anak ti Diyos nga ni Naomi. Dahil ito yung puso na kat nagtubo ito mo ng gratitude in your heart na as a child of God. Kat dahil ito yung gratitude na punta permiti pa ng appreciate na una ijay inaramin ni ni daughter-in-law ng sarangay kanya na. Buong tirigat na nasaklap na. Kat kuna na, I need to do something about her. I need to do something about her. My gratitude does not only reside in words like thank you. Hindi kat masapul na yung i-express natin gratitude na iti actual na mga kunang panagbiyak. So, ang tayo man kita, DJ, expression ni Naomi, iti gratitude na kinirot na rito habang pagmunmunayan tayo kakapsan nga iti mo kunang Christian character, iti gratitude na dapat kumangay nga mabuo, agtubo, dumakkel, iti mga kunang puso, iti bawat anak ni Apo Diyos. Okay, so let's go down to number 1. Number 1, answer tayo, check ko natin nga. How did she express her gratitude back to Ruth? DJ ngay panagyaman ng apirmi, kini Ruth, dinaramid na kanya na. Number 1, iti number 1 nga may inkargato ita kat number 1 inkargato ita. Then Naomi, number 1, she sought rest for her daughter-in-law. Binirok na kakabsat iti ngay rest kini daughter-in-law. So, antayo kita na kita terms kasi hanggang literal na kita, na figure of speech na kita, na inusal mo na kita. Okay, so, let's read chapter 3, verse 1. May isa lang na verse. Let's read ko na. Then Naomi, her mother-in-law, said unto her, My daughter, shall I not seek rest for thee? Kuna na. That it may be well with thee? Inusal, tiba nung kanok mako, inusal kasi kinapit lang nito Kuna na, my daughter, shall I not seek rest for thee? That it may be well with thee? Okay, no, in bagala ni JT may isang ina during that time, may isang asawa, may isang babae during that time, kat naunag tiket ng asawa ni Jay. Kasi, kunan tayo dahito yung time, kat agricultural, iti kultura da, kat iti economic da, iti yung mga panahon. Kat hanga kalatata, medyo mayatan, ti status ti babae tatan, yan. Mabalin ka ng agyabangan, amen? Tatan, hanga kala iti. Awan tiyabang mo hindi kasi agriculture di jay. Ang kamot nga kaya nga sumakay tinuang, ang arado, lalaki lang. Ngamtatan, mayatan, kultura tayo, mabal ka ang trabaho, amen? Iso nga mabalin mo tanin nga, umtan nila kayo mon, amen? Kasi, karang dakal tikita mo ni Suna, amen? For that. You see, so, sa bagay kultura yung tao, mayatan, mabalinan nga, agbalinan nga lalaki, iti babae. You see, hindi yung mga panukot hang mabalin. Iso nga, hindi ko na nakasta ni Naomi, kanya na Ruth, kuna na panpanunutot, kuna na anak, masapul nga makainana ka. Sikay nga sa utijay, masapul nga makabiro ka, ti asawaom. Nga iso, ti mga trabaho, ti pagyagam, tapos makainana ka. Kasi no, awan asawa, hindi yung mga panahon, hanggang makainana. Tapos ti mang birok ti kanam. Kala di kasta na to, di ba, before dapat tayo di chapter number 3, kat mapanisunod at agsapa ti malam, apan agpidpidot, kasjay, di ba?
agawin isunan rabiin, isung awan pa na ginanami dyan, no, if you're single, you're going to carry all the burden of life to feed yourself. And so, there is no rest in that. So, wala ko na ni Naomi, ako na nga, at least nga makainanaka at birok ta sa waam. And that, isuna ti mang alaga king ka. Isuna nga iti mang talipat king ka. Kuna na kasta. So, di gratitude. Number one, essence ti gratitude. Iti essence ti gratitude ito nga ikat. Kuna tayo nga, she sought rest for her daughter-in-law. So, in principle kakabsat, awanan ti, you know what, itinis ti tao nga ikat ustuman di analogy ni Maslow, right? Nga adangay di mo kunangay nga basic needs iti tao, ada di priority, yeah? Ada di second priority, ada di third priority. You know, kat no agyaman ka, kat you will not just deal with the third priority. If you're going to be grateful to somebody else's, hal ka ngay nga apan iti second rate na isolve mo di second na problem ti tao. No, agyaman ka. Of course, no agyaman ka, iti kamayatan na panagyaman mo kat you're going to solve the greatest problem iti may nga tao kapag imimanam. But during this time, awanan kakabsat iti pinakakailangan ni Ruth no hang asawa. You know, di lang iti pinakakailangan na, especially during that time. Ano tati agpakpakit ta, di ba? Because they can work. Hanga narigatan, handa nga masapol nga agmula, ti kwan. O rin naka-cutics ka, mamabiyag ka. Amen? Hindi yung mga panahon, naka-cutics, no, balasan kayo dito, siyempre, mainitan ka dyan. Agbalin nga nangisip dyan, ti talon. Hangka nga babae to, no, agawid kan. And so, it's very hard. So, a husband, during the time of culture, is the highest need of a woman during that time. Awanan ti kangangatuan nga kailangan ti babae jay no nga asawa. And so in the gratitude of this woman dito ni Naomi nga ditoy, masapol nga i-address na di pinaka kailangan dito nga pagyamyamanan na. Amen. Na hanga awanan sa balin no nga jay maikana ko mati asawa. No pagyaman na tawan nga iti kultura da idi. Nga di apang ka nga ipilpilit. You see, even during that culture, ladies and gentlemen, the heart is also very important. Okay, so the first na napasama ko ito, Naomi sought rest for her daughter-in-law. Okay, so it is like God. Okay, the heart of the Bible in John 16 is giving us a clue and cue to this principle. Kuna tayo, for God so loved the world. Am I right? Kuna na nga kastalaunay. Ano di so may kagana ng describe yung ayat. No, I love you kunam. Urang palanggang di jay. Iti kamayatan nga mga I love you so much. Jay. So kasi ti kon di ba ko na for God so love you. Kuna na jay. Anya nga yung expression ayat di jay. No, ayat kiniapo Dios. Datayo kat palagyaman, tahan tayo wa Dios. Parihong magkakausap itingang natuan na kailangan ti tao. Nakuna na that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not go to hell, but should go to heaven. Iso nga ti ayat mo ti Diyos, datayo panagyaman kanya ti mga tao, ti Diyos mo ti panagayat, ti kangangatuan na expression ti ayat kan panagyaman. Kan ti panangitan mo, di pinaka-importante na kailangan ti tao. Okay, so na kayo young people at tagsapa. Kaya't kung kayo magkamali na tagsapa, kasi ito ko kanya yun, yung pinakakailangan nyo. Okay? It is a mistake for young people to think that education and a good job someday, a good husband, or a good wife someday, you know, a good retirement home, kandakol nga retirement pay, no bumakat lumakay ka, kung di jayon, kakapsat, di pinakakailangan nyo. Wrong di jayon. You see? Iti tunay na kailangan tayo tibiyag ti trabaho talaga. Kung awan sa balo di pa nakaisalakan ti kararwa tayo. Di ti pinaka. Isong ora agsin sila tit sayuting ka namatay tayo.
It doesn't matter at all. Why is it? Because even the rich will die with you. You see? And when that happens, boy, it is not the end of all things. There is that new heaven and new earth that God will create, that God is creating. I'm sorry for that. And there is hell for those who are not saved. So if the rich people will follow Christ today, they will go down to hell forever. But if you are not rich, but if you find Christ in your life, like that when you die, you know what, in poverty in this life, you will go to heaven someday. Iso nga ti pa nakakailangan ti panakay sa lakan. There are a lot of mistakes that is happening in errors that are happening in the minds of young people today. Sa balit ang muda ta DJ edukasyon mayat nga trabaho kasi no boy. Oray maalam amni toy one day you will go get old and die. And when the physical death happens, ladies and gentlemen, it is not the end of all. At dapat natin mo ko ng judgment iti tao. And so, dahil tayo pinakakailangan nyo, amen? Kailangan mo maisalakan ka. And the way to be saved is to follow Christ in your life. That's all. That's all you need to have in your life. So, in principle, kanya tayo because ni Naomi, kakausap, because she is so grateful to her daughter-in-law. Nga sinaranay na isuna, ijay nga rigat na napasamakan tibiyag na. Natayan niya asawa na, adda ijay isuna, kinadwa na isuna, nga sangsangit ijay punpunda ni father-in-law na. Idinatay mo, nag-ijay nga duwang anak na, adda na ito yung manan, Ruth na ito yung nga, nang good manan, si iba na manan, while she's crying for her son's death. Idi kwan kat idi agawid. Isu naman tinagtatandal mo na, di manunod mo na. Nga nagbiyahe dati, dangerous routes nga nagawid nga na di Bethlehem na maayanda. And, you know what, iti ang dali-jayan kakabsat kat it's time for Naomi. You see, to say, thank you for that. Kat di jay, iti kamayatan nga inarami ni Naomi kas may isang Kristiyano. You know what? We are the offspring of God, boys and girls. Ladies and gentlemen, we are the offspring of God. And if God's love for us endowed in His mind to give us the greatest need na salvation, ni Ruth mo't kakabsat, ay ni Naomi mo't anak ni Apo, isumot ti ikastana, nga jimot pinakakailangan kakabsat ni Ruth, iti isuti solve na nga first because of her gratitude. Di pinakakailangan. You know, so even the parents are committing a mistake. A lot of mistake today. The wrongs of our culture today are putting thousands and millions to hell. Because even the parents, the multi-parents na pa-eskwela yung anak dan, para trabaho dyan, anak dan, tumayat dan. Saan pa nga kurang pa ng bigay. Because tagatilangit ka ng piano ng apang di tao. Okay, so the wrongs of our culture and the wrongs of our education, the wrongs of our what we call human mentality should be straightened by the biblical teachings of the Bible. Iti kailangan ito tibiyag tayo ni Kristo. Di jay, iti pinakakailangan tayo. So, the first nga in-addressa ni Ruth and ni Naomi, kuna na, Ruth, I love you so much. Thank you so much for being with me from the moment you came to my house until today. You are the only one left for me. I have you, and all that I have is no other than you. My husband is dead. My 2 sons are dead. You are the only one that matters. So, kuna na, kaya't kumat nga, maisettle ka. Kahanga mabalin na, mabantayan siya na, balasan ka, katipunpun mo siya. Kat, sino ngay mag-arugakin ka ngayon, bumakat ka matanan. I need to address the very need that you need today. I need to find you a husband. Okay, so dito first nga, ikastan ngayon ni Kwan. So parents, kanda kayo young people, again, if we are going to mistake ourselves on the very need na maitad tayo kaya anak tayo, ay kamali tayo forever. Masapol ni Kristo, iti-itad tayo di tao. Because there is no mistake in that. Okay, no, dahil kini Kristo, mayatibiyag tayo. And when we die, we go to heaven. That's it. So,
The 81st, ngayon kastaan. So Christians, ito charity kasi mo lang. When we are grateful to anyone in this world, of course, we need to express it. That's how we do it. And when we are going to express our gratitude, like for example to Christ, because awan natin personal, ito church tayo nga pinaka personal tayo nga pagyaman, tulungan ni Kristo na isla kanya tayo. Okay, the very best thing that you can give is your life. Ibigay mo for Him. Now, until we die. Di pa nagsabi kanya na, di palang itod tayo, di pa nagdayo, pa nagkararat, pa nagsabi kanya na. That's the highest thing that we can give to God. I remember a very, very rich person celebrated his birthday. That among the rich people, marigatan ka nga mang ititirigalo, taadaamin kanya na. So, maproblemahan na ganyan mang ititirigalo. Kad no, dumanong tikas jay, haanan kayo nga jay, need itid mo, no, di ganyan special nga banbanag, di ba? Kapag-actually, ti kangaroo, jay, Africa, tayo regalo, mga right? Simple, awan ti kangaroo na di. That's what you do. And you see, kasama kina ako. God is God. He is everything. What can you give to Him? You are not going to give Him anything. You see? Ngayon, di Bible, the prescription ko na i-offer mo kanya tibagin as a living sacrifice, holy, acceptable to God, kunana, because that is your reasonable service. Okay, so ibiyag tayo, itod tayo, kiniapos na ibiyag para kanya na. Okay, so gratitude. Okay, so number 2, anyan ti sinimarunong ing pakita ni Naomi, iti palagyaman ng unay kini Ruth, because she is a Christian and she is what we call the epitome of motherhood in the Christian land. What in the world could she prove, regarding her being a mother? The gratitude na niya. So number 1, niya. Number 2, not only that she sought rest for her daughter-in-law, yung asawa. Number 2, she sought rest for her daughter-in-law in a lawful manner. There was a story about a young man. This young man, ladies and gentlemen, I will not name him to you because his name is equivalent to criminality. Dito yung ubing kat nagbiyak din sa lugar, nga pobre, mas kurap na pa yung Pilipinas. Kat di kalsada na dyan, kat anong kalsada na nga takot pa yun, kita. Kaya ito yung ubing, nakita natin biyak dyan nga, pulos-pulos, saan ka nga pina-eskwela suna, dahil yung streets nga kwan. And then she woke up one day, kat nakita na nga, ito nga kastulit, biyak. Dahil yung corrupt official ti gobyerno, kat they are so wealthy. Magda kami, ada kami di kalsada, kat baybayan na kami, labas-labas na kami. And so that very young genius mind began to think about that. So tinakonklud na. Kat iti gobyerno kayang kat porta lang tikitanda. Nung sanda nga kita ti pagbiagan ng jay pupubri nga kasla na kami nga intelligent nga juvenile nga dati ng kalsada. And so it came to pass na DJ Obing kat nga 12 years old kat nagtawon 15. He is becoming a man. And he turned to 16, 17, and 18. Hindi 18 mo ni Suna, nagtawon 19 na realize na nga he is already a man. But ayan na, hanggang nag-eskwela, ayan nga itis ng mga agbyag ijay, awa ko trabaho because ang kapay nag-grade 1 at the age of 19. So what will I do? Okay, so kaslangan ko ay sunay niya, nagra-round ijay Mexico. Nagra-round di Mexico. Kung nakakita na may isang abanag na mabalik na pagkwartaan, ijay cocaine kan siya po. So, nagbalik na runner, ito yung tao. Itimaw ko ng drugs. Hindi ko ang nakita na kay nga disorganized, iti kastada. But he's a genius person. Yung iba, tinaga na kanya, mamamuhin na. Kung tinagtawon mo ito 21, inorganize na mo ito, hindi mo ko lang ngayong drug syndicate iti Mexico.
inorganize na kausap ngay nga drug syndicate nga ti kwarta kausap kat haanin ngay nga ima timang bilang. Kung di kat karatelia, amoy ti karatelia. Wilbaro ti English na. Wilbaro ti awang libuan. Gidwa ti imang ingatong. Mapalaam di dagat, ikagang jay, kasi haanin nga inimat malagbilang per karatelia. Because it inorganize at drug in Mexico kausap kat aga sa tiflo di kwarta kanya nga every minute sa kwan. Every minute ti dagsa ti kwarta at hanggang nga inima ti parang bilangan per karatelia. Kung datayo at may isang karatelia hati may nakakita di ba? Nakakita tayo ti karatelia naman tayo nakakita ti may isang karatelia ng kwarta. So grabe di kwan. So tigastana kat di world ti balay na tapos parang ang balay nito niya. Kargaan na amin ito yung mabanda ti kwarta. Pasok-pasukaan na amin ito na sa nakargaan ti plywood. Dito yung nga to, kargaan na ti kwarta rita. Kargaan na ti kasjet, ti kastana. Iso mo di pinanawa na nga balay kat ano naging ngay rugby boys di nga ng squat di balay na. At siyempre marunod dito yung plywood. Hindi kita na niya pa nga ti kwarta ay hindi sinuktab na niya plywood ko o kasong ti pile up ti kwarta nga nasud susud. You know, and so there are a lot of genius na tao. Nung sa bali nga tinapunan ti genius da. Apa yung takamsat? Because makita da nga iti gobyerno kat sarili na langgan pala yung congressman tayo ti Pilipinas tali populista ito yun. Pagbagi na lang ti kikita ka. Idinawat tumot kayo balita ikaw na panunod tumot tumaan. Ay, pero awatak na ito yung milyon, mas parigan, 50 million. Total mo na. No, awat na kita 50 million, manong na niya, billion niya yun. Awat na project ng gobyerno, ang ganang tangag sa wak. No, nothing. Zero. Kanya may kasama ito. Apa yung handa nagpanpanunod before they grab those money. Sa pari. And what trusted 10 years to manan because nag-utang-utang na hanpaya nga maipantik tikwa niya ang utang na tabi. There are two kinds of leadership itinuro talaga. Ada nga yung leadership mga gabudya, abilidad mo kat ang loyal ni tao nga asla ni Marcos Senior, di jay, kinalain. Di kinalain at leadership, naging loyal kanya na yung tao. Sa bali mo, leadership na rin anak na mo. Gabot awad, abilin na aglid. Agbayad ka tao, tapos balik na loyal ka. You know, na kaming leaders. I am a leader. I am a pastor. No? I understand things in leadership. Pagkas jay, iti doon ang klase ti leader lang dito Pilipinas. Either leader na nalaing, nga may lead na tao, nga di leadership ability na, kat makuha ngayon, makumad na ti respect, kat loyalty. Kat di leader nga full nga mangukuna. Nga bayadang ti leadership tao. That's the leadership of our president today. So at stake di jay, kwartan ti Pilipinas. Because awat ability na mangilid. Inya nga ti mangyari tanay. What will happen next after this government for 6 years? Awanan. Agrugi tayo ti scratch manunto. And that's the thing, may isang uptraining ko ti Pilipinas nga dakit pa yung time nga pumanaw sa ti Pilipinas. But of course, na tayo, Kristiyano tayo kami. We are winning souls, am I right? Because our home is in heaven. So nga masapon nga ikararagan tayo ti country tayo. Tapos ti kastata dagiti nga klase ti leader kat nang kung wala magkawali pa ito nga apay nga tao pinalugos ni Apo Diyos. Dating nga kung awatan mo. Because kung ti Bible rin kat God promotes the powers that be. Gusto na't mang-integrate powers that be. And as to why, we cannot tell about that. So, apay nga na pa ng EJ, tao nga na kakapsat nga, nagbalin nga, multi-billionaire. There are two kinds of ways. Di mo ko na nga lawful ways and unlawful ways. There are ways to become wealthy, di unlawful. So, di panaglako ti illegal drugs. Ada ngay naging media katanda ngay nga mo ti tangtang abunda. Hanga drugs.
iti drugs, dagiti tayo usaron tayo nga, at agas. Illegal drugs, di iti usto. Gusto ko lang ito yung media, dapat they should know how to speak and how to write. Because no, drug ko naman lang, drug is positive, right? I'm drinking Rosartan every day. That's drug, but I'm not drinking illegal drugs. Hindi illegal drugs na shabu, kan mo ko na cocaine. Okay, so ada di unlawful way. Kat dahito naramid, dahito godly nga tao, he tried to give rest to her daughter-in-law lawfully. So may nga Christians, kasi lang kanya tayo. The way we live as Christians, we must live lawfully before God. Ayan yung lawful ka na tayo na mati. Datoy mga Kristiyano, tikan sa lawful ngay kat hantay mo ag-decide, ti sarili tayo nga time, hantay mo ag-decide, ti sarili tayo nga parta, hantay mo ag-decide, ti sarili tayo nga talent, iti sarili tayo. Ibase tayo amin, ti decision tayo iti Biblia. Amen? Amen for that? For example, time. Kung niya apos na Sunday, na kayo church, you must be on Sunday in the church. Why are we here in this church? Because we are not only Christians, but we are lawful Christians. Lawful in the sense that we live according to the law of God, that during Sundays, it's not yours, it is God. You must worship Him. Kastam tayo di kwarta tayo, nalat kwarta tayo, hamadagos na niya, napintas nga anyaman tikitaan, no, nakasundo ka, no, you're going to remember the blessings of the Lord. You need to remember your giving to God, amen? That you can give. So you're going to live lawfully, so that when God gives you the blessing, awan ti maibaga natin ka. Amen? Because when we receive the blessing from God, ada ti maitaitim na kita. No, sa balit ti iskasta mga kaagregan lawful. Tapos tama di talent tayo. Yeah? We are multi-talented people in this world. But when we are going to live our talents, we must live our talents to praise the Lord. Okay, so kasi ti kasatang biyag. But by that, isutimin mo ko na nga lawful. Okay, so, hindi napanulot kakansot ngayon ni ngay Ruth na ni Naomi nga kuna nga I need to find a husband for my daughter-in-law in gratitude for her loyalty to me and to my God kuna na. Saan nga nagpanulot ni Ruth iti papanak mangalit ti lalaki lang kung konformidita. Di na ilalaka nga alak na lalaki tapnuhan na kamarigatan. Nakakasjay tingas na. You know, pinanulot na di lawful ngay nga paraan. Kanya rin ti lawful nga paraan, okay no? Basahan tayo dito, lawful nga parang nga rito eh. Irugi tayo mga basahan, kapag nga basit lang. So, ay hand kayo, kung nakumitiba sa ng verse, para na. And now is the Boaz of our kindred, with whose maidens thou wast. Behold, he winnowed barley tonight in the threshing floor. Kuna na kat, anak ko, kuna na, masapong nga masay ito kasi asawa mo. Kat among tata, kuna na, dati kabagyan tayo, nga iti kultura tayo, ada kami ti kultura ni ti hudyo nga di jay mo ko nang Levi rate marriage mo ko na. Jay Levi rate marriage ra ito kat no as para siya nang asawa kanya awan ti anak ko ijay inasawa kan natayak. Jay Levi rate marriage di sumarno nga ading ko isu ti mga asawa kay jay asawa. Tapno agkaron ti anak. Ngumno, nangasawa kat anak ko, kat natayak, free di asawa kon. Nga mga asawa ti conforme nga asawa na. Ngum deliberate nga kwa kultura ti Hudyo, no awan ti anak na. Pala na ito ya, awan anak darot eh, kanya asawa na eh. Napay damot na duwa. Iso nga ti sumarno nga agpila kanya da, ito just cousin. Okay, kat, di binasan na rin yung story, ni mismo Boaz na nibaga nga actually first cousin ko nila kay mo ngum ko na at dapat tinuuna no siya tatlakayon ni ti Boaz rito siguro mga 45 na siguro so at dapat inuuna nga cousin na nga 50 years old siguro so ko na matulog ka pa dito tapos tingas takat ng bigat kat mapakong asawa di jay nga first cousin nga iso tinakalin niya if she's going to redeem you awan mabalin ko na. But if he is not willing, I'm going to do my duty to you. Kuna na. So, dahito yung root na rito, dahito yung Naomi na datoy. Ang muna di jay, nga ni Boaz na kapsat, isunat di second in line lang, dapat first kasi na. Nung hanangay nga, kumbaga hanangay nga, card di jay inuuna. Kasi siyempre lakayan, kasanungay nga, asawa na rito, di pa
imbis nga itrabaho na rito kat isupa di kwa. So baka matay ka ng tao. So ang panpanod ng asta ni Ruth na rito kat kuna na surutan tayo na tatilitan. Mapangkalata kinibuwas na kitaam noon niya iti mangyari. Okay, so kuna na mapangkay jay kat hindi kami pa nag-aani di ada jay winuing ako na niya no datayo ka di taop. Tayo di pa panawan awan ti pa nag-giling-giling. Taop ko lang eh. No titaop ti lalaki hanga di taop ti babae hanga di jay kagam di jay anya na gana di jay rice ditoy kan ada ti tago di jay bigaw ikas-kas tam sa bali nga taop ti babae di jay pang babae di jay taop ni babae na ito no naapit na niya napatpat na di jay ko ang astan adangay ti stick nga usaran nga mang-isina kana di tulang kan kasjay tapno ti papata ng ijay kajay intero nga bagay nga isumot ti itaop lagi babae jay ti tangi bigao kasjay jay so mapani jay kat di jay nga trabaho nagkuan di jay nagrigat di nga trabaho pagkaroon na bunto ti nakuan kat ni gayam isumay nga kasi nga tibak ng inyong mga panahon may handa nga busing iso na mismo ti mga trabaho niya datay na no baknakot ano ti boys mo nga awagam lang eh so sa isuna mismo ti apa nagtag jay so napana inala di kat tinapasama jay nabandog ti rabi kat normally ti mga panahon ara ti grace jay ngay nga ipuspos mo lang di grace sa kastan agbalin nga wine nga mahanga di ba inom nga mabartak ka no ano lang sa ko mabartak kat kuna nahakang nagpapalita kanya na kat no nakita mo nga apan maturugan markaam di papana na pagturugan tano ano napang no kwan kat mapangay terapi tabantayan isuna ta maapisit na ka gapon-gapon na lang ni jay masako na ikitam di ulas yan sa kanan na matulog ka jay so isang tingas na nabiman ito yung babae. So, maganda ka yung picture. I-down mo. Dahita niya. So, nakaturugan. As na kumbaga, napanog. Naturog dyan. Hindi ko nakarisot alaunang terabi. During na tayo, maghamas doon actual na eh. He is rich man. Ada ka dyan nga kwan. So, nakitut suna, nabutungan. Allah. Alaunang kang terabi nga turugan na dito. Hindi, tayo dyan, di ba, dyan, kung tipagay mo lang, ba't ka magturugan ni dyan? Yung nagano dyan, tipagay, na? Dyan garami, di ba, ba't ka magturugan dyan niya? O maimas iturog mo dyan, kung na, pulot. So, nag-upload, naturog dyan. So, kung na, dyan ka, maturog ka. No, so, hindi, kwan, hindi, bangon ng kasta, Rabi, siyempre, awanti sila, hindi, nag-inat, hindi ko nakuktara na, hindi ko napitaw ito, na. So, di ba ba, bumaba ka pa eh. Daitan. Sino kagayam? Ay, sakam ni Ruth, kunan na. Sakam di ngay, kuan. Ay, wala, siga. Kunan na. Mayang gayam, ta, kuan. Bagan ni nanang ko. Kanto kasi, bagan, amunan di jay lalaki. Okay, kunan na, sige, okay, sige. Ay, baw na kaya ni mamang dito, okay. Amunan nga. Amunan nga, isunat aking responsibilidad ng mga asawa kanya na. Nung kunan na, nung kuan, dapat tinuna no siya nga nakatila nga first. Matulog ka pa eh. At magsama ka kaso, at i-redeem na ka, mayak. Nungnuhan, I am going to take you. Nung dito yung he is very rich, according to the Bible, he is so rich. May buwas na rito. So, isang tangi pa na yung mother-in-law na. Yan kung mukhang pera ni Ruth siguro, mahal mo siguro niya. Mahal mo siguro niya mukhang pera. Di nga eh. Siyempre, no, 16 ito, 1 di first nakapila, di pa eh. Anya, ipakan na ngay. So, wise lang siguro ni Kwan, di ba? Amen? Wise lang ni Naomi. So, kung nakayumot nga, babalasan dito, hanggang po ta, tall, very dark, and handsome, pag isun. Amen? Kita mo talo, nag-eskwila, we know, at ipakan na king ka. You see, basta wise ka, at pagpili ka asawang. Hanggang di basta, ginmamas na bulldozer, isun. You know? Pagkaroon pison, babay-bay ka na makadang ni pagtulungan. You need to be very wise. And of course, the principle, karatiwan na matik at masakol na faithful na Kristiyano, kinaapo. Amen? Na nagagot, kasi tikas natin. Responsible, tikas natin. Okay, so, di second na, lawful, isungan na tayo. Ang daman, nag-iwan pa, naghantay yung kaya ng Rabin, nakasal ni Naomi. Awan ang tipawa ni Naomi nga iba kinibawas na asawaan na eh, kasi no, it is not one. But it is just lawful din naramid na kasi isulat second ngayon in line, we cannot tell. Kat jay number 3 ka, ti papalang ito yung pang
apang awatan ng apay. Number 3. Principle number 3. She sought rest for his daughter-in-law in faith. Isa mga Kristiyano, itibiyag dito rin mo tinaga, pamati amin. Sakbay nga pang langit, we must believe Christ. Amen? Number 2, sakbay nga karoon ito, establish ng dito rin mo tinaga, we need to live in faith. Amen? Handa ka mabigbigla. No, ayun, nagrigat tibiyag, at pagkatrabaho nga panawag teachers mo, panawag niya Apo Diyos. Boy, you need to live in faith. Kasi di faith tayo kini Apo Diyos, na itangay iti, ikastati mo bindisyonan. Kat, anya di ko lang di Bible, hindi ko, basate ako rin ito eh. And when she came to her mother-in-law, she said, "Who art thou, my Lord?" And she told her all that the man had done to her. Bumaba ka? And she said, "These 6 measures of barley gave he to me, for he said to me, Go not empty unto my mother-in-law." Then she said, "Sit still, my daughter, until thou know how the matter will fall. For the man will not be in rest until he have finished the thing this day." Tama ba? Awanen. So, makita mo nga, intalat ni Apo Diyoson ni Ruth, ki Naomi, iti pamati ki ni Apo. Kat, siyempre, hang ko nga i-preach kanya yung chapter number 4, tanik Sunday tayo. Amen? Kat no, kalibusanan mo rabi, jita ito langit ito at kasabat. Ni Peter ito nag-preach na siya kon, di chapter 4, amen? So, kasi tingkasan ni Ruth, kuna na kata, ni Naomi, kuna na nga, inpakita na kinurot may nga, Ruth, kuna na, from my younghood, hindi ubingak pa yung nangasawa, until now, I live in faith. Kuna na. So, isumati pa nagbiyak, ito na mo talaga, dati mo na mati, masapol nga, nalain tayo pamati kini Apo Diyos. Isumay nga, reto church tayo, kat ikarkarikata ka, isuran na kayo agkararag, because reto prayer kayo na reto eh. Dahil ito expression, di mo ko na nga parang pamati. Kundi ngayon, kayo ulit ngayon, madadanagan, di manbanag, hanggang kayo madapat na ikadadanag, tibiyag. Basta kasi ang naging principle ko na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay, so, dahil iti istorya na iti Ruth na ito'y, palagyaman na ito'y, kat makita nga talaga nga no palagyaman ti pagtungtungan. Naomi is the best example of a woman who expressed her gratitude, you know what, to a person who loved her so much. So, ating question kanya rin sapa na ayat no ni Ruth kat permiti yamyaman na nga adati ano ni Naomi kat adati nagyamanan na nga daughter-in-law na si kamot nga agyamyaman kamot bata da ni Kristo gingka. You see? Agyamyaman kamot bata na isalakan ka. So what are you going to do in gratitude iti panagyaman mo kini Apo Diyos? Okay, so kararito amin kat no anya ti express mo ay kasta magyaman kini Apo Diyos iti biyag mo kat iso at ikararito yung tansapa. Ibagato yung Apo kahit kung agserbikin ka, kahit kung agbiyag paraking ka, iyamanak launay nga siya kat insalakan mo. Okay, so pray tayo, shall we pray?